Mayroon akong anak na babae, sabi ng bida sa nanginginig na boses. Sa edad na 21, naging isang ina ang bida nang hindi kasal, ngunit isang mas malaking pagsubok ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang anak ay ipinanganak na may malubhang sakit sa puso. Araw-araw siyang nahihirapan dahil hindi niya kayang tustusan ang gastos sa operasyon. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang makasaysayang pagkikita sa isang lalaking Pilipino ang naganap. Sabay-sabay nating tunghayan kung paano umusad ang kuwentong ito. Ang pangalan ko ay Lieva. Ako ay mula sa Latvia at ngayon ay nagsisimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang kuwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nagsimula 6 na taon na ang nakalipas noong ako ay 21 taong gulang. Isang napakabata edad. Sa edad na 20 isinilang ko ang aking anak na babae at naging isang ina na walang asawa. Maging sa Latvia, ang pagtingin sa mga dalagang ina ay hindi maganda. Sa simula, talagang hindi ko alam ang gagawin. Iniwan ako ng ama ng aking anak nang walang pananagutan at kinailangan kong harapin ang lahat ng mag-isa. Ngunit sa kabutihang palad, ang aking ina ay nanatiling nasa tabi ko hanggang sa huli. Sabi ng aking ina, "Huwag kang susuko. Kailangan mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral at maging isang mabuting ina." Kung hindi dahil sa mainit na pagpapalakas ng loob mula sa aking ina, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Pinangalanan kong Laima, ang aking anak. Sa wikang Latvian, nangangahulugan itong diyosa ng swerte. Nais ko siyang maging isang sinag ng pag-asa sa gitna ng anumang paghihirap. Si Laima ay isang napakagandang sanggol. Kapag hawak ko ang kanyang maliliit na kamay, nararamdaman kong kaya kong lagpasan ang anumang pagsubok, gaano man ito kahirap. Sa tulong ng aking ina, hindi ko binitawan ang aking pag-aaral. Ipinagkatiwala ko si Laima sa aking ina at nag-aral ako sa France. Nag-major ako sa Interpretation and Translation, kung saan natuto ako ng mga bagong wika at kultura. Napakabigat ng buhay sa France. Kinailangan kong lutasin ang lahat ng mag-isa at madalas akong umiiyak sa gabi dahil sa pangungulila sa aking anak. Malaki ring problema ang language barrier. Dahil hindi ako magaling sa French, nahirapan akong makasabay sa klase at kailangan kong laging kumonsulta sa diksyonaryo para sa aking mga takdang aralin. Bukod pa rito, kinailangan kong magtrabaho bilang part-time sa isang coffee shop para kumita ng panggastos. Paulit-ulit lang ang aking routine. Pumasok sa klase sa umaga, mag-aral at magtrabaho sa gabi. Sa kabila ng hirap, hindi ko isinuko ang aking mga pangarap. Patuloy kong pinalakas ang aking loob sa pagsasabing ginagawa ko ito para maging isang mas mabuting ina. Tuwing weekend, tumatawag ako sa aking ina at kay Laima sa Latvia para kumustahin sila. Tuwing tatanungin ni Laima, "Mama, kailan ka uuwi?" ay kumikirot ang aking puso. Ngunit ipinangako ko, malapit na akong umuwi. Mag-aaral si Mama ng mabuti para madala kita sa isang magandang lugar. Habang nag-aaral sa France, isang espesyal na pagkakataon ang dumating. Naging interesado ako sa Pilipinas at nagsimula akong mag-aral ng Filipino at ng kultura nito. Sa simula, simpleng kuryosidad lang ito. Ngunit habang tumatagal ang pag-aaral ko, lalo akong nahahalina sa bansang Pilipinas. Nakilala ko ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga vlogs at teleserye, ngunit mas naging interesado ako sa tunay na kulturang nakapaloob dito, lalong-lalo na ang konsepto ng pagmamalasakit ng mga Pilipino na tumatak sa akin. Ang kultura ng pagpapahalaga sa pamilya at pag-aalaga sa isa't isa. Mayroon itong kakaibang init na iba sa individualismo ng Europa. Sa gitna nito, nalaman kong may exchange student program ang universidad ko sa France kasama ang isang universidad sa Pilipinas. Napakataas ng kompetisyon, ngunit hindi ako nag-atubiling mag-apply. Sa panayam, ipinakita ko ang aking taos-pusong interes sa Pilipinas at sa kabutihang palad. Ako ay napili. 1 taon akong maninirahan at mag-aaral sa Pilipinas. Nang marinig ko ang balita, labis akong natuwa. Sa wakas,
mararanasan ko na mismo ang bansang matagal ko nang kinaiinteresan. Noong Abril 2019, unang beses kong tumapak sa lupain ng Pilipinas. Hindi ko malilimutan ang kaba at pananabik na naramdaman ko pagbaba sa Ninoy Aquino International Airport. Lahat ay bago at ang mga tao ay mababait. Ang unang impresyon ko sa Pilipinas ay naging napakaganda dahil sa mga staff ng airport na magiliw na tumulong sa akin noong ako ay naligaw. Tumira ako sa dormitoryo ng isang unibersidad sa Maynila. At doon nagsimula ang aking buhay sa Pilipinas. Ang aking mga Pilipinong roommate ay napakabait sa akin. Dahil hindi pa ako sanay sa wikang Filipino, dahan-dahan silang nagsasalita para sa akin at isa-isa nilang itinuro ang mga kailangan kong malaman sa araw-araw na pamumuhay. Ang buhay sa Pilipinas ay talagang bago para sa akin. Ang pagkain, kultura, at damdamin ng mga tao ay magkakaiba, ngunit puno ng init, lalo na ang mga estudyanteng Pilipino na talagang inalagaan ako. Kapag nahihirapan ako dahil sa wika, palagi silang handang tumulong at marami silang itinuro sa akin upang maunawaan ko ang kulturang Pilipino. Sa simula, talagang nahirapan ako sa wika. Kalahati lang ng leksyon ang naiintindihan ko at inaabot ako ng maraming oras para gawin ang aking mga takdang aralin. Ngunit dahil sa tulong ng mga kaibigan, sa paligid, at sa pag-unawa ng mga propesor sa mga dayuhang estudyante, unti-unti akong naka-adjust. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang di malilimutang pagkikita. Malapit sa unibersidad, mayroong isang maliit na coffee shop at bookstore. Madalas akong pumunta roon para mag-aral at doon ko nakilala ang isang part-time na lalaking Pilipino. Ang pangalan niya ay Jose. Mula pa noong una ko siyang makita, may kakaiba akong naramdaman. Bukod sa kanyang magandang itsura, ang kanyang mainit at maalalahaning pag-uugali ang pinakatumatak sa akin. Noong hirap akong mag-order dahil sa aking limitado pang Filipino, matiyaga niya akong hinintay at sinikap na intindihin. Nagsimulang turuan ako ni Jose ng Filipino. Nang makita niyang nahihirapan ako sa pag-order, sinabi niyang, "Okay lang kahit dahan-dahan ka magsalita," na nagpalakas ng loob ko. Sa ganitong paraan, unti-unti kaming nag-uusap at naging malapit sa isa't isa. Si Jose ay 6 na taong mas matanda sa akin, 17 taong gulang. At sinabi niyang mayroon siyang ibang trabaho bukod sa pagiging part-timer sa coffee shop. Hindi niya sinabi kung ano ito, ngunit tila mayroon siyang matatag na propesyon. Maayos ang kanyang pananamit at may pinag-aralan ang kanyang paraan ng pagsasalita. Sa paglipas ng panahon, kami ay naging magkaibigan at madalas na kaming nagkikita at nag-uusap. Ang alam lang ni Jose ay isa akong exchange student mula sa France. Hindi ko masabi sa kanya ang katotohanang mayroon akong anak. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang katotohanang sa edad na 21 ay nanganak na ako. Sa halip, ikinuwento ko kung bakit ako nag-aral sa France at kung kumusta ang buhay ko sa Latvia. Ikinuwento rin ni Jose ang tungkol sa kanyang sarili. Tila lumaki siya sa isang napakabuting pamilya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang at kitang-kita ang pagpapahalaga niya sa pamilya. Isang araw, inalok ako ni Jose na ipasyal sa mga sikat na lugar sa Pilipinas, Intramuros, Luneta Park, at ang mga lumang kalye ng Binondo. Sa wakas, makakapunta ako sa mga lugar na mahirap puntahan ng mag-isa. Ang una naming pinuntahan ay ang Intramuros. Nag-research pa si Jose ng isang lugar kung saan maaaring umarkila ng Filipiniana, at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakapagsuot ako nito, namangha ako sa aking refleksyon sa salamin para akong naging isang tunay na Pilipina. Detalyadong ipinaliwanag ni Jose ang kasaysayan ng Intramuros. Ito ang isa sa mga pinakamatandang distrito sa Maynila. Halos 600 taon ng kasaysayan ang nakapaloob dito. Habang nakikinig sa paliwanag ni Jose, napakasarap sa pakiramdam na libutin ang lugar. Naisip kong,
Napakaswerte ko na makapag-aral sa isang bansang may ganito kagandang kasaysayan at kultura. Nang hapong iyon, namasyal kami sa Luneta. Habang umiinom kami ng kapeng barako sa isang tradisyonal na kapihan, biglang sinabi ni Jose, "Lieva, sa totoo lang, hindi lang part-time sa coffee shop ang trabaho ko. Nagtatrabaho ako sa isang malaking kumpanya sa Makati." Nagulat ako. Nang tanungin ko kung bakit hindi niya sinabi noon, sumagot siya, "Naisip ko kasi na baka ma-pressure ka kung sasabihin ko agad ang tungkol sa kumpanya. Gusto kong maging natural ang pagiging malapit natin." Sa sandaling iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Mayroon din palang sikreto si Jose sa akin. Ngunit ang sikreto niya ay isang magandang sikreto. Paano naman ang sikreto ko? Patuloy akong nag-isip ngunit hindi ko pa rin ito masabi. Pakiramdam ko, habang tumatagal, ay lalo itong nagiging mahirap. Lalong lumalim ang aming relasyon. Minahal namin ang isa't isa. Ipinakita sa akin ni Jose ang magagandang tanawin ng Pilipinas at tinulungan akong maunawaan ang kultura nito. Nanonood kami ng sunset sa Manila Bay, namimili sa BGC, at kumakain ng masasarap na pagkain sa iba't ibang lugar. Ang pinakatumatak sa akin ay ang gabi ng pyromusical competition sa Mall of Asia. Habang nakaupo kami sa tabi ng dagat at pinapanood ang mga paputok, napakasaya ng sandaling iyon. Sabi ni Jose, "Napakasaya ko kapag kasama kita ng ganito, Lieva. Ganoon din ang nararamdaman ko." Ngunit kasabay nito, nakakaramdam ako ng pagkakasala. Kapag naiisip ko ang aking anak sa Latvia, ako ay nagpapakasaya rito habang si Laima ay naghihintay sa akin. Ngunit papalapit na ang pagtatapos ng aking exchange program. Hindi ko akalain na ganoon kabilis lilipas ang isang taon. Ayaw naming magkahiwalay ni Jose. Ngunit wala kaming magawa. Kailangan kong bumalik sa France para tapusin ang aking pag-aaral. At kailangan ni Jose na manatili sa Pilipinas para sa kanyang trabaho. Noong Pebrero 2020, sa wakas ay umalis na ako ng Pilipinas. Habang nagpapaalam kami ni Jose sa NAIA, pareho kaming umiiyak. Sabi ni Jose, "Lieva, ipagpatuloy natin ang ating relasyon. Kahit malayo, ayos lang. Dahil mahal kita, ganoon din ang nararamdaman ko." Ngunit umalis ako nang hindi pa rin nasasabi ang aking sikreto. Habang nasa eroplano at tanaw ang lupain ng Pilipinas, nang hinayang ako, makakabalik pa kaya ako? Pagbalik ko sa France, agad akong pumunta sa Latvia para makita ang aking anak na si Laima. 1 taon ko siyang hindi nakita at malaki na ang kanyang ipinagbago. 6 na taong gulang na siya at pagkakita sa akin ay tumakbo siya at niyakap ako. "Mama, na-miss kita." Nang marinig ko iyon, napaiyak ako. Habang ako'y masaya sa Pilipinas, si Laima ay naghihintay sa akin. Malaki na si Laima, ngunit may napansin akong kakaiba. Kaunting takbo lang ay hinihingal na siya agad. Nang tanungin ko ang aking ina, sabi niya, "Nag-aalala ako, nitong mga nakaraang araw, laging sinasabi ni Laima na masakit ang dibdib niya." Dahil sa sinabi ng aking ina, agad kong dinala si Laima sa ospital. Sinuri siya ng isang pediatrician at sinabing kailangan ng masusing pagsusuri. Malaki raw ang posibilidad na may problema sa kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta ng pagsusuri at ito ay talagang nakakagulat. Ipinaliwanag ng doktor, ito ay sakit na taglay na niya mula pa noong ipinanganak, ngunit hindi ito natuklasan dahil hindi malala ang mga sintomas noon. "Kailangan po ba ng operasyon?" Tanong ko sa nanginginig na boses. Tumango ang doktor. "Oo, kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung tatagal pa, maaaring maging mas delikado. Ngunit, ang pinakamalaking problema ay ang gastos. Ang operasyon sa puso sa Europa ay nangangailangan ng napakalaking halaga," sabi ng doktor. "Kahit may insurance, kailangan niyo pa rin ng hindi bababa sa 50,000 euros. Katumbas iyan ng halos 3 milyong piso. Nawalan ako ng pag-asa
Dadadan, Can's IP. Kakagraduate ko lang at nagsisimula palang magtrabaho. Paano ako makakahanap ng ganoong kalaking pera? Ang aking ina naman ay nabubuhay sa pensyon, kaya mahirap humingi ng tulong. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang katotohanang may sakit si Laima at ang isiping baka hindi siya maoperahan dahil sa gastos ay nagpapasikip sa aking dibdib. Sinisisi ko ang aking sarili na baka dahil sa akin ay nagdurusa si Laima. Baka kasalanan ko na hindi ko ito nalaman ng mas maaga. Sa gitna ng sitwasyong ito, patuloy kaming nag-uusap ni Jose. Nagvi-video call kami at nagpapadala ng mensahe. Ngunit hindi ko masabi ang tungkol sa sakit ni Laima. Sinasabi ko lang na abala ako sa pag-aaral at mahirap mag-adjust. Minsan, dumalaw si Jose sa France para makita ako. Kapag may business trip siya sa Europa, palagi siyang gumagawa ng paraan para magkita kami. Nag-date kami sa ilalim ng Eiffel Tower, naglakad-lakad sa tabi ng Seine River. Sa mga pagkakataong iyon, napakasaya ko. Ngunit kasabay nito ay lumalaki ang aking pagkakasala. Dumaan si Jose sa napakalayong lugar para lang makita ako. Ngunit nagtatago pa rin ako ng isang mahalagang sikreto. Lalo pang lumala ang sakit sa puso ni Laima. Pagsapit ng 2020, lalong naging mahirap ang aming pagkikita dahil sa pandemya. Isinara ang mga border at nagkaroon ng mga restriksyon. Kaya naging mahirap para kay Jose na pumunta sa France. Sa video call na lang kami nagkikita. Sa panahong iyon, lalo pang lumala ang kalagayan ni Laima. Kaunting kilos lang ay hinihingal na siya at madalas na namumutla. Madalas tumawag ang aking ina. Lieva, nahihirapan na talaga si Laima. Kailangan na yata talaga siyang maoperahan. Napapaiyak na lang ako. Habang ako ay umiibig sa France, ang aking anak ay nagdurusa. At dahil sa pandemya, hindi ko pa siya madalas na madalaw. Pagsapit ng 2021, natapos ko ang aking pag-aaral sa France at nakakuha ng trabaho sa isang local translation company. Naging 27 taong gulang ako. Si Jose naman ay 33 na at na-promote bilang manager sa kanyang kumpanya. Lalong lumalim ang aming relasyon at nagsimula na kaming mag-usap ng mga seryosong bagay. Nang medyo bumuti ang sitwasyon ng pandemya, muling nakadalaw si Jose sa France. Isang araw, sinabi ni Jose, Lieva, paano kung pag-isipan na natin ang pagpapakasal? Matagal na rin naman tayo. Gusto kitang makasama habang buhay. Kumabog ang aking puso, ngunit kasabay nito, para itong gumuho. Kasal? Ngunit mayroon pa akong sikretong hindi nasasabi. Ang katotohanang mayroon akong anak. At ang anak na iyon ay may malubhang karamdaman. Ang mas malaking problema ay ang kalagayan ni Laima. Sinabi ng doktor na hindi na ito maaaring ipagpaliban. Kung hindi siya maoperahan agad, maaaring maging delikado. Gabi-gabi, hindi ako makatulog sa pag-aalala kay Laima. Muling tumawag ang aking ina. Lieva, lalong nahihirapan si Laima. Sinasabi na rin ng ospital na kailangan na siyang maoperahan. Pero wala tayong magawa. Hindi ko na kinaya. Nagpasya akong sabihin ang lahat kay Jose. Hindi ko na ito maitatago. Kung hindi niya ako matanggap, wala akong magagawa. Basta't hindi ako magsisinungaling, iyon ang ipinangako ko sa aking sarili. Ilang araw akong nag-isip kung paano ko sasabihin, paano ako magsisimula, anong pagkakasunod-sunod ang sasabihin ko. Napakahirap, ngunit hindi ko na ito maipagpapaliban dahil nauubos na ang oras ni Laima. Noong tagsibol ng 2022, muling dumating si Jose sa France para makita ako. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop, ngunit iba ang ekspresyon ni Jose. Tila may mahalaga siyang sasabihin. Sa totoo lang, ganoon din ako. Nakapagpasya na akong sabihin ang lahat sa araw na iyon. Lieva, magpakasal na tayo. Pumunta ka na sa Pilipinas at doon na tayo manirahan. Sabi ni Jose, habang inilalabas ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, isang napakagandang singsing ang laman nito. Kumikinang ang diamante. Ngunit hindi ko matanggap ang singsing na iyon.
mayroon akong kailangang sabihin muna. Jose, sandali lang. May kailangan akong sabihin. Sabi ko sa nanginginig na boses. Tumingin sa akin si Jose na may pagtataka. Ang kanyang kamay na may hawak na kahon ay tumigil. Sa totoo lang, mayroon akong anak na babae. Sa sandaling iyon, parang tumahimik ang buong coffee shop. Nanigas ang ekspresyon ni Jose. Tila hindi niya alam ang sasabihin. 7 taong gulang na siya at nakatira kasama ang aking ina sa Latvia. At parang may bumara sa lalamunan ko. Mayroon siyang sakit sa puso. Congenital heart disease. Kailangan niyang maoperahan? Pero hindi namin magawa dahil sa gastos. Ilang sandali, walang sinabi si Jose. Bakas sa kanyang mga mata, ang pagkagulat. Kumakabog ang aking puso. Akala ko, ito na ang katapusan. Parang guguho ang lahat ng pinagsamahan namin. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi? Nanginginig ang boses ni Jose. Hindi siya galit, ngunit halatang nabigla. Patawad. Pinalampas ko ang pagkakataong sabihin ito noon, at habang tumatagal, lalo itong naging mahirap. Natakot ako na baka maging pabigat sa iyo ang pagiging dalagang ina ko at ang pagkakaroon ng anak na may sakit. At sa totoo lang, natakot ako. Yumuko si Jose at nag-isip ng malalim. Sa paligid, naririnig ko ang usapan ng ibang customer at ang tunog ng coffee machine, ngunit sa aming mesa, napakatahimik. Lieva. Sa wakas ay nagsalita si Jose. Siguradong nahirapan ka ng husto. Kinimkim mo ang lahat ng ito nang mag-isa. Pinigilan ko ang pagpatak ng aking luha at tumango. Maari ko bang makita ang litrato ng anak mo? Mahinahong sabi ni Jose. Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita ang litrato ni Laima, kasama niya ang kanyang lola, at nakangiti siya ng maliwanag, ngunit kung titingnang mabuti, medyo maputla ang kanyang mukha dahil iyon sa sakit niya sa puso. Ilang sandaling tinitigan ni Jose ang litrato bago nagsalita. Napakaganda niya. Kamukha mo. Anong pangalan niya? Laima. Sa Latvian, ibig sabihin ay diyosa ng swerte. Laima. Ang ganda ng pangalan, sabi niya. Sa mga salitang iyon, bumuhos ang aking luha. Akala ko magagalit o madidismaya si Jose, ngunit isang mainit na reaksyon ang ipinakita niya. Jose! Patawad talaga! Dapat sinabi ko na noon pa. Hindi. Naiintindihan ko. Siguradong hindi naging madali, sabi ni Jose habang hawak ang aking kamay. Pero Lieva, kailangan na ba talagang maoperahan ang anak mo? Kinuha ko mula sa aking bag ang diagnosis at mga findings ng doktor at ipinakita sa kanya. Lahat ay nakasulat sa Latvian, ngunit ang mga medical terms ay may English translation din. Seryoso itong binasa ni Jose bago huminga ng malalim. Magkano ang gastos sa operasyon? Sa Europa, kahit may insurance, kailangan ng hindi bababa sa 50,000 euros, halos 3 milyong piso. Nag-isip sandali si Jose. Lieva, tutulungan kita. Ang gastos sa operasyon ng anak mo. Tutulungan kita. Nagulat ako. Wag. Hindi maaari. Masyadong malaking pera iyon. At nagsinungaling pa ako sa iyo. Ngunit umiling si Jose. Lieva, mahal na mahal kita. At gusto kong ituring na anak ko na rin ang anak mo. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging pamilya, hindi ba? Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kabuting tao si Jose. Sa halip na magulat sa biglaang paglitaw ng isang bata, handa niya itong tanggapin. Naisip kong mayroon pa palang ganitong tao sa mundo. Pero Jose, napakalaking desisyon nito. Pag-isipan mong mabuti. Napag-isipan ko na. Ang pagpapakasal sa'yo, Lieva, ay nangangahulugang pagtanggap sa lahat ng tungkol sa'yo, kasama na roon si Laima. Ngunit sa sumunod na ilang araw, hindi nagparamdam si Jose. Labis akong nabahala. Baka masyado siyang nabigla at nagbago na ang isip niya. Pag-uwi ko,
Palagi kong tinitingnan ang aking telepono, ngunit wala ni isang mensahe o tawag. Pagkatapos ng 3 araw na walang komunikasyon, nawalan na ako ng pag-asa. Siguro nga ay masyadong malaking pasanin. Kahit sino naman ay mahihirapang tanggapin ang biglaang paglitaw ng isang bata at ang napakalaking gastos sa operasyon. Ngunit sa ika-4 na araw, tumawag si Jose. Lieva, pwede ba tayong mag-usap? May mahalaga akong proposal. Kinakabahang nakipagkita ako kay Jose. Sa pagkakataong ito, sa isang tahimik na cafe sa tabi ng Seine River. Seryoso ang mukha ni Jose, ngunit mayroon itong init. Hindi siya mukhang galit. Lieva, sa nakalipas na ilang araw, marami akong pinag-isipan. At may mga ni-research din ako. Ano ang ni-research mo? Ang medical system ng Pilipinas. Sabi ni Jose, habang inilalabas ang kanyang laptop. Sa Pilipinas, napaka-advance ng pediatric heart surgery. World-class ang antas nito at ang gastos ay mas mura kumpara sa Europa. Nagulat ako. Hindi ko akalain na gagawin niya iyon para kay Laima. Ang screen ng laptop ay puno ng impormasyon tungkol sa iba't ibang ospital at doktor sa Pilipinas. St. Luke's Medical Center, Makati Medical Center. Kilala ang mga lugar na ito sa pediatric heart surgery. Ang success rate ay higit sa 95% at mabilis ang recovery pagkatapos ng operasyon. Nagpatuloy si Jose sa pagpapaliwanag. Ang mas mahalaga, kapag nagpakasal tayo, ang anak mo ay makikinabang sa health insurance ng Pilipinas. Kung aayusin natin ang papeles para maging legal dependent mo siya at ako, talaga? Oo. Kapag sakop na siya ng health insurance, mababawasan ng higit sa 90% ang gastos sa operasyon. Sa halip na 3 milyon, baka nasa 100 o 200,000 piso na lang ang babayaran natin. Hindi ako makapaniwala. Mayroon palang ganoong sistema. Pero, sigurado ka bang makikinabang din ang anak ng isang dayuhan? Oo naman. Ang Pilipinas ay napakamapagkalinga sa ganyang aspeto. Kapag naging pamilya, kahit anong nasyonalidad, makukuha ang lahat ng medical benefits. Ipinaliwanag pa ni Jose ang mas detalyadong plano. Kaya ito ang proposal ko. Magpakasal muna tayo. Pagkatapos, dalhin natin ang bata sa Pilipinas para maoperahan ang wedding ceremony. Pwede nating gawin kapag magaling na siya. Hindi ko alam kung paano magre-react. Tuwa, pasasalamat, at hiya ang sabay-sabay kong naramdaman. Hindi ba pabigat na bigla kang magkakaroon ng responsibilidad sa isang bata, Lieva? Seryoso ako. Nagulat ako noong una. Pero kung iisipin, natural lang ito. Ang pagmamahal ko sa'yo ay nangangahulugang pagtanggap sa lahat ng tungkol sa'yo. Kasama na roon si Laima. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Jose. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, ngunit maraming praktikal na problema. Nagtatrabaho ako sa France at nasa Latvia si Laima. Bukod pa rito, kailangan kong ayusin ang visa para makalipat sa Pilipinas. Sabi ni Jose, isa-isahin natin. Una, pumunta ka sa Pilipinas, magpakasal tayo, tapos dalhin natin si Laima. Pero paano ang trabaho ko? Ngayon lang ako nagkaroon ng matatag na trabaho sa France. Huwag kang mag-alala. Marami ring trabahong translation sa Pilipinas. Sa galing mo, siguradong makakahanap ka ng magandang trabaho. Lahat pala ay napag-isipan na ni Jose. Ang buhay sa Pilipinas, ang pag-aaral ni Laima, at ang aking trabaho, lahat ay binalak niya. Muli akong naantig sa kanyang kabutihan. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa aking kumpanya at nag-resign. Nagulat ang aking mga kasamahan sa biglaang desisyon, ngunit naintindihan nila ang aking sitwasyon. Mas mahalaga ang pamilya. Magandang desisyon iyan. Sabi ng ilan na sumuporta sa akin at ipinaliwanag ko rin ang lahat sa aking ina sa Latvia. Sa simula, nahirapan akong sabihin, Mama, may boyfriend po ako. Pilipino siya
at plano naming magpakasal. Nagulat ang aking ina, ngunit nang marinig niya ang buong kwento, natuwa siya. Handa siyang tanggapin pati si Laima. Napakabuting tao niya. Ngunit nag-aalala pa rin siya. Lieva, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? Bigla kang pupunta sa Pilipinas para magpakasal, napakalayo niyan. Kaya pinag-usap ko si Jose at ang aking ina sa video call. Magalang na nagpakilala si Jose at nangakong aalagaan si Laima. Nang makita ito ng aking ina, nagbago ang kanyang isip. Mukha siyang mabuting tao, magalang magsalita at mabait ang mga mata. At higit sa lahat, mukhang taos-puso ang pag-aalala niya kay Laima. Nang makuha ko ang basbas ng aking ina, gumaan ang aking pakiramdam. Ngayon, makakapagsimula na akong maghanda para sa pagpunta sa Pilipinas. Noong Setyembre 2022, muli akong tumapak sa lupain ng Pilipinas. Nang salubungin ako ni Jose sa NAIA, labis akong naantig. Ibang-iba ang pakiramdam kumpara noong exchange student pa lang ako, 4 na taon na ang nakalipas. Lieva, mula ngayon, ito na ang tahanan natin, sabi ni Jose habang inaabot ang isang bouquet ng bulaklak. Habang papunta kami sa bahay mula sa airport, namangha ako sa pagbabago ng Maynila. Sa loob ng ilang taon, maraming gusali ang nagbago at lalo itong naging moderno. Habang nagmamaneho si Jose at nagkukuwento, muli kong naramdaman kung gaano kabilis umunlad ang Pilipinas. Naghanda si Jose ng isang magandang apartment sa isang condominium sa Pasig. Pagpasok ko sa loob, talagang nagulat ako. Inihanda niya ang isang hiwalay na kwarto para kay Laima. Pinalamutian ng pink at puti, may magandang kama, mesa at maraming laruan. Kailan mo pa ito inihanda? Mula nang magdesisyon kang pumunta rito, unti-unti ko nang inihanda, sabi ni Jose. Nang buksan ko ang aparador, puno ito ng mga damit pambata. Mayroon ding maliit na Filipiniana at magagandang bestida. Tila pinili niya isa-isa ayon sa sukat ni Laima. Jose, hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng ito. Hindi. Magiging anak ko na si Laima, kaya natural lang na gawin ko ito. Muli akong napaiyak. Naramdaman ko kung gaano ka maalalahanin si Jose sa paghahanda. Hindi pa niya nakikita si Laima, ngunit ganito na ang pagmamahal na ibinibigay niya. Agad naming sinimulan ang proseso ng pagpapakasal. Mula sa paghahanda ng mga dokumento hanggang sa pag-file ng marriage license sa City Hall, tinulungan ako ni Jose sa lahat. Napaka-episyente ng sistema ng gobyerno ng Pilipinas at mas mabilis na tapos ang lahat kaysa sa inaasahan ko. Kasabay nito, inasikaso rin namin ang mga papeles para sa pagpasok ni Laima sa Pilipinas at ang proseso ng adoption. Medyo komplikado ito. Kailangan naming kumuha ng pahintulot mula sa gobyerno ng Latvia at approval mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kumonsulta rin kami sa mga doktor sa Pilipinas. Nakipagkita kami sa isang pediatric heart surgeon sa isang malaking ospital sa Maynila at talagang namangha ako. Nakita ko na ang medical records ni Miss Laima. At kayang-kaya itong gamutin. Marami na kaming karanasan sa ganitong operasyon dito sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. Detalyadong ipinaliwanag ng doktor ang resulta ng diagnosis. Ventricular septal defect ang kondisyon niya, isang butas sa puso na taglay na niya mula pagkapanganak. Kapag natakpan ito sa pamamagitan ng operasyon, makakapamuhay siya ng normal. Hindi po ba delikado ang operasyon? Sa ngayon, napaka-advanced na ng surgical techniques at ang success rate ay higit sa 98%. At dahil bata pa si Laima, mabilis siyang gagaling. Dagdag pa ng doktor, kung sakop siya ng health insurance, ang babayaran niyo lang ay nasa 100 o 200,000 piso. Napakamura kumpara sa Europa. Talagang humanga ako sa medical system ng Pilipinas. Isang batang dayuhan ay matutulungan ng ganito, hindi ko sukat akalain. At ang kabaitan at profesionalismo ng mga medical staff ay kahanga-hanga. Sa panahong ito, nakilala ko rin ang pamilya ni Jose.
Medyo nag-aalala ang kanyang mga magulang noong una, ngunit nang marinig nila ang aking kwento, buong puso nila akong tinanggap. Sabi ng nanay ni Jose, Lieva, Hija, siguradong nahirapan ka. Mula ngayon, pamilya mo na kami, kaya huwag ka nang mag-alala. Apo na rin namin si Laima. Sabi naman ng tatay niya, kailangang gumaling agad ang bata. Tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Labis akong naantig sa kabaitan ng mga magulang ni Jose. Kahit hindi kadugo, isang dayuhang manugang at ang anak nito ay buong puso nilang tinanggap. Naisip kong ito pala ang pagmamalasakit ng mga Pilipino. At sa wakas, naitakda na ang araw ng pagdating ni Laima sa Pilipinas. Natapos ang lahat ng papeles at proseso at noong Enero 2023 darating na si Laima. Pumunta ako sa Latvia para sunduin siya. Si Jose naman ay naiwan sa Pilipinas para magpatuloy sa paghahanda. Nang makita ko ang aking ina at si Laima sa Latvia, napuno ng tuwa ang aking puso. Mama! Sigaw ni Laima at tumakbo papalapit sa akin. Ilang buwan ko lang siyang hindi nakita ngunit malaki na siya. Pero siya pa rin ang aking munting prinsesa. Ngunit mas maputla ang kanyang mukha kaysa dati. Unti-unting lumalala ang kanyang sakit sa puso. Sabi ng aking ina, Lieva, sabik na si Laima na pumunta sa Pilipinas. Araw-araw niyang tinatanong kung magkakaroon na ba siya ng bagong tatay. Nang ipakita ko ang litrato ni Jose, sabi ni Laima, Mama, siya na ba talaga ang magiging papa ko? Mukha siyang mabait? Makikipaglaro kaya siya sa akin? Sa inosenteng reaksyon ni Laima, muli akong napaiyak. Hindi alam ng bata ang komplikadong sitwasyon ng mga matatanda. Puno lang siya ng pananabik na makilala ang bagong pamilya. Nang sa wakas ay makarating kami sa Naya. Naghihintay si Jose. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang mga magulang. Nagulat ako noong una, ngunit mainit na sinabi ng nanay ni Jose, Lieva, Hija, pagod ka siguro? At ang aming apo, si Laima! Naku, napakaganda. Tumingin din ang tatay niya kay Laima at tumawa. Mana sa nanay ang ganda. Labis akong naantig. Ang taos-pusong pagtanggap ng mga magulang ni Jose ay napakalaking bagay para sa akin. Noong una, medyo nahihiya si Laima, ngunit agad din siyang nasanay. Lalo na nang makita niya si Jose, tinawag niya itong papa at niyakap. Niyakap din ni Jose si Laima na parang tunay na anak. Laima, alam mo ba kung gaano katagal kang hinintay ni Papa? Mula ngayon, pamilya na tayo. Napakainit ng boses ni Jose. Habang papunta kami sa bahay, tumitingin si Laima sa labas ng bintana at namangha. Mama, ito na ba ang Pilipinas? Ang laki at ang ganda. Ang cute ng reaksyon ni Laima sa unang pagkakataon niyang makita ang Pilipinas. Pagdating namin sa bahay at ipinakita ang kanyang kwarto, napakaganda ng reaksyon ni Laima. Mama, ito ba talaga ang kwarto ko? Ang ganda-ganda. Tumakbo-takbo si Laima sa loob ng kwarto sa tuwa. Ngunit kaunting takbo lang ay hinihingal na siya na nagpadurog sa aking puso. Hindi lang kwarto ang inihanda ni Jose para kay Laima. Mayroon ding mga tradisyonal na manikang Pilipino, krayola, libro, at mga laruan. Lahat ng maaaring magustuhan ni Laima ay inihanda niya. At ang pinakakahanga-hanga ay mayroon ding ilang libro tungkol sa Latvia. Jose, paano mo nakuha ang mga ito? Gusto kong hindi makalimutan ni Laima ang kanyang pinagmulan. Kahit na sa Pilipinas na siya titira, gusto kong maalala pa rin niya ang kulturang Latvian. Muli akong naantig sa kanyang maalalahaning pag-iisip. Hindi lang basta pagtanggap kay Laima, kundi pati ang pag-iisip sa kanyang identidad. Napakalaking pasasalamat ko kay Jose. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang operasyon ni Laima. Kinabukasan, agad kaming pumunta sa ospital para sa masusing pagsusuri. Napakabait ng mga medical staff at inalagaan nila si Laima para hindi siya matakot. Laima, huwag kang matakot ha.
Pagagalingin ni Doc ang puso mo, sabi ng isang nurse kay Laima. At habang ginagawa ang pagsusuri, hawak niya ang kamay ni Laima. Ang resulta ng pagsusuri ay mas malala kaysa sa inaasahan. Malaki ang butas sa kanyang puso at kung hindi agad maooperahan, maaaring maging mas delikado. Sabi ng doktor, mabuti na lang at dinala niyo na siya rito sa Pilipinas para masuri. Kung natagalan pa, mas magiging komplikado ang operasyon. Naitakda ang operasyon pagkatapos ng 1 linggo. Nagulat ako sa bilis, ngunit sabi ng doktor, kung titingnan ang kondisyon ng bata, mas mabuting gawin ito agad. Sa loob ng 1 linggong iyon, tuluyang naka-adjust si Laima sa buhay sa Pilipinas. Kumakain siya ng pagkaing Pilipino at naging malapit kay Jose. Si Jose ay isang napakabuting ama. Pag-uwi niya galing sa trabaho, nakikipaglaro siya kay Laima, tinuturuan ng Filipino, at tuwing weekend ay dinadala siya sa amusement park o zoo. Papa, ano po ito? Tanong ni Laima habang tinuturo ang sinigang. Yan ang sinigang. Isa sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino, magiliw na paliwanag ni Jose. Minahal din ni Laima si Jose. Isang araw, sinabi niya sa akin, Mama, mahal na mahal ko ang bago kong papa. Mukhang mahal na mahal niya talaga tayo. Pati si Lolo at Lola, ang babait nila. Nang marinig ko iyon, napakasaya ko. Naramdaman kong tinanggap ni Laima si Jose. At si Jose ay buong pusong minamahal si Laima. Bago ang araw ng operasyon, kumuha kami ng family picture. Si Jose, ako, at si Laima. Kahit hindi pa tapos ang legal na proseso ng adoption, para na kaming isang tunay na pamilya. Nang gabing iyon, sabi ni Laima, Mama, natatakot po ako sa operasyon bukas. Niyakap ko si Laima nang mahigpit at sinabi, Okay lang iyan, Laima. Nandito si Mama at Papa at napakagagaling ng mga doktor sa Pilipinas. Umupo si Jose sa tabi ni Laima at sinabi, Laima, pagkatapos ng operasyon mo, bibilhan ka ni Papa ng maraming masasarap na pagkain. At kapag magaling ka na, pupunta tayo sa amusement park kasama si Lolo at Lola. Tila gumaan ang loob ni Laima sa sinabi ni Jose. Talaga po? Sige po, gagalingan ko sa operasyon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Magiging maayos kaya ang operasyon bukas? Paano kung magkaproblema? Lahat ng pag-aalala ay umiikot sa aking isipan. Ganoon din si Jose. Hanggang gabi, nagre-research siya tungkol kay Laima. Huwag kang mag-alala, Lieva. Magtiwala tayo sa mga doktor ng Pilipinas. Magiging maayos ang lahat, sabi ni Jose habang hawak ang aking kamay. Nang marinig ko ang determinasyon ni Jose, medyo gumaan ang aking pakiramdam. Kinaumagahan ng operasyon, hindi ako nakatulog sa kaba. Maaga akong gumising para siguraduhing nasusunod ni Laima ang fasting bago ang operasyon. Si Laima pa ang mas kalmado kaysa sa akin. Mama, okay lang po ako. Pagagalingin po ako ng mga doktor. Si Laima pa ang nag-consult sa akin. Naisip ko, paano nagiging ganito katapang ang isang batang 7 taong gulang? Pagdating namin sa ospital, nagsimula na ang paghahanda para sa operasyon. Pinagsuot ng mga nurse si Laima ng hospital gown at ginawa ang huling pagsusuri. Dumating din ang anesthesiologist at sinabing, Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po ang anak niyo na makatulog ng mahimbing. Bago pumasok sa operating room, nagpaalam si Laima sa amin ni Jose. Mama, Papa, babalik po ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Habang kumakaway ang kanyang maliit na kamay at papasok sa operating room, napaiyak ako. Habang naghihintay kami sa labas ng operating room, hinawakan ni Jose ng mahigpit ang aking kamay. Okay lang iyan. Magtiwala tayo sa mga doktor. Dumating din sa ospital ang mga magulang ni Jose. Nang makita ko ang nanay niya na tahimik na nagdarasal, naramdaman kong tunay nila kaming itinuturing na pamilya. Ang operasyon ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa inaasahan. Sa simula, sinabing 3 oras lang, ngunit umabot ito ng mahigit 4 na oras.
Sa kalagitnaan, lumabas ang isang nurse at sinabing maayos ang takbo ng operasyon, ngunit hindi pa rin ako mapakali. Pagkalipas ng 5 oras, sa wakas ay lumabas ang surgeon. Kinabahan ako nang makita siyang nakasuot pa ng surgical gown. Sinubukan kong basahin ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi ko makita dahil sa mask. Naging matagumpay po ang operasyon, ang unang sinabi ng doktor. Halos mapaluhod ako. Bumuhos ang aking luha sa tuwa. Ang puso ng anak niyo ay bumalik na sa normal na kondisyon. Naitahi na namin ng buo ang butas at wala ng ibang komplikasyon. Mula ngayon, makakatakbo na siya tulad ng ibang mga bata. Niyakap ako ni Jose at sabay kaming umiyak. Salamat sa Diyos, Lieva! Magaling na si Laima. Ang mga magulang ni Jose ay labis ding natuwa. Sa wakas, makakatakbo na nang malaya ang apo natin, sabi ng tatay niya na nakangiti. Tinulungan ng Diyos ang pamilya natin, sabi naman ng nanay niya. Nang makita namin si Laima sa recovery room, para itong isang himala. Medyo groggy pa siya dahil sa anesthesia, ngunit nang marinig kong tinawag niya kami nang mahina, Mama, Papa. Para kong nakuha ang buong mundo. Laima, tapos na ang operasyon. Magaling ka na, sabi ko. Bahagyang ngumiti si Laima. Mama, hindi na po masakit. Ang galing po ng mga doktor. Kinabukasan, nagsimula ang recovery ni Laima. Sa simula, hindi pa siya makagalaw sa kama. Ngunit araw-araw ay bumubuti ang kanyang kalagayan. Ang pinakagulat ko ay ang pagbabago sa kulay ng kanyang mukha. Dati ay laging maputla, ngunit ngayon ay nagsisimula ng mamula. Mama, bakit po ang gaan ng pakiramdam ko? Parang ang luwag ng dibdib ko, sabi ni Laima. Nang magsimulang gumana ng normal ang kanyang puso, bumuti ang buong katawan niya. 3 araw pagkatapos ng operasyon, unang beses naglakad si Laima sa pasilyo ng ospital. Dahan-dahan at maingat, ngunit tiyak na iba na. Hindi na siya hinihingal. Papa, makakatakbo na po ba talaga ako? Tanong ni Laima kay Jose. Ngumiti si Jose at sumagot, Oo naman, kapag medyo lumakas ka pa, makakatakbo ka na ng todo. Nang bayaran namin ang bill sa ospital, muli akong nagulat. Dahil sa health insurance, halos 200,000 piso lang ang binayaran namin. Ang operasyon na aabuti ng 3 milyon sa Europa ay nagawa sa ganitong halaga. Hindi ako makapaniwala. Ito ang medical system ng Pilipinas. Ginawa ito para kahit sino ay magamot kapag nagkasakit, sabi ni Jose. Muli akong humanga sa bansang Pilipinas. Isang batang dayuhan ay tinanggap ng ganito kainit. At ang galing at dedikasyon ng mga medical staff ay kahanga-hanga. Ang ibang pamilya na nakilala namin sa ospital ay tumatak din sa akin. Ang mga magulang ng mga batang sumailalim sa parehong operasyon ay nagpalakas ng aming loob at nagbahagi ng kanilang karanasan. Ang anak namin, tunyan din na operahan, ngayon napakalusog na. Sabi nila na nagbigay ng pag-asa. Lumabas si Laima sa ospital pagkatapos ng 1 linggo. Unang beses siyang umuwi na malusog. Pagpasok pa lang sa bahay, sabi niya, Wow! Ngayon ko lang naramdaman na ganito kadaling huminga. Mula noon, nakikita ko na si Laima na tumatakbo sa loob ng bahay. Dati ay kaunting takbo lang ay hinihingal na. Ngunit ngayon ay malaya na siyang nakakatakbo. Ang makita lang siyang ganoon ay nagpapasaya na sa akin. Ilang buwan ang lumipas matapos ang matagumpay na operasyon ni Laima at ang buhay ng aming pamilya ay ganap na nagbago. Noong tagsibol ng 2023, opisyal na kaming nagpakasal at natapos na rin ang proseso ng adoption ni Laima. Ngayon, legal na kaming isang pamilya. Nagsimulang pumasok si Laima sa isang kindergarten sa Pilipinas. Sa simula, nag-alala ako dahil sa wika, ngunit mabilis mag-adjust ang mga bata at agad siyang nagkaroon ng mga kaibigan. Ang mga guro ay napakabait din kay Laima. Ma'am, ang bilis pong matuto ng Filipino ni Laima at napakabait niya sa ibang mga bata. Mukha siyang malusog at napakasayahing bata,
sabi ng kanyang guro. Isang araw, pag-uwi ni Laima galing sa eskwela, sabi niya, "Mama, mas matangkad na po ako sa mga kaibigan ko. Tumangkad na po ako." Pagkatapos ng operasyon sa puso, bumilis ang paglaki ni Laima. Dati ay mas maliit siya kumpara sa mga kaedad niya, ngunit ngayon ay nasa average na siya. Sa tulong ni Jose, nag-aral ako ng mabuti. At sa huli, nakapagsimula ako ng trabaho bilang translator sa Pilipinas. Gamit ang aking karanasan sa France, tinulungan ko ang isang kumpanyang Pilipino na palawakin ang negosyo sa Europa. Dahil marunong ako ng Filipino, English, French, at Latvian, itinuring akong isang mahalagang asset. Si Jose naman ay na-promote bilang senior manager. Siya ang namahala sa European Business Division at dahil sa aking karanasan sa Europa, malaki ang naitulong ko. Naging isang magandang team kami, ngunit ang mas mahalaga ay kung paano minahal ni Jose si Laima na parang tunay na anak. Si Laima naman ngayon ay itinuturing na si Jose bilang tunay niyang ama. Minsan, kapag may nagsasabing hindi niya kamukha ang kanyang ama, buong pagmamalaking sinasabi ni Laima, "Adopted po kasi ako, pero mahal na mahal po ako ng papa ko." Noong tag-araw ng 2023, isang espesyal na pangyayari ang naganap. Dumalaw sa Pilipinas ang aking ina mula sa Latvia. Sa simula, takot siyang sumakay ng eroplano, ngunit dahil sa kagustuhang makita ang kanyang apo, naglakas loob siya. "Lieva, kahit malayo, kailangan kong pumunta. Gusto kong makita kung gaano nakalusog si Laima at makilala ang manugang ko." Labis akong natuwa sa sinabi ng aking ina. Nang dumating ang aking ina sa Naya, sinundo siya ng buong pamilya namin. Isang taon niyang hindi nakita si Laima at napaiyak siya nang makita kung gaano na ito kalusog. "Lieva, ang laki na ni Laima!" At napakalusog niya. Parang isang himala. Tumakbo naman si Laima, papalapit sa kanyang lola, at niyakap ito. "Lola, magaling na po ako. Nakakatakbo na po ako ng todo." Isang buwan, nanatili ang aking ina sa Pilipinas at namangha siya sa lahat ng bagay, lalo na sa medical system, talagang nagulat siya. Sa Latvia, kung kailangan ng ganito kalaking operasyon, kailangan maghintay ng ilang taon, pero sa Pilipinas, napakabilis at mura pa, mababait pa ang mga doktor. Lalo siyang naantig nang makita naming dinadala si Laima sa ospital para sa regular na check-up. Nagulat din ang aking ina sa kaligtasan sa Pilipinas. Kahit maglakad ng mag-isa sa gabi, hindi nakakatakot. Mas ligtas kaysa sa Europa. At humanga rin siya sa kabaitan ng mga Pilipino. Naging maganda rin ang samahan ng aking ina at ni Jose kahit hindi sila magkaintindihan sa wika. Gumagamit sila ng translation app para mag-usap at napakagalang ni Jose sa aking ina. Ipinatikim niya ang mga tradisyonal na pagkaing Pilipino at ipinasyal sa mga magagandang tanawin. Napakabuting tao talaga ni Jose. Tama ang pinili mo, Lieva. At salamat sa kanya sa pagtrato kay Laima na parang tunay na anak. Labis na nasiyahan ang aking ina kay Jose. Bago umuwi ang aking ina sa Latvia, kumuha kami ng family picture, kasama ang aking ina at ang mga magulang ni Jose. Habang tinitingnan ang litrato, sabi ng aking ina, "Lieva, mukha kang napakasaya at si Laima rin. Ang Pilipinas ay isang biyaya para sa inyo." Pagkaalis ng aking ina, regular kaming nagvi-video call at nakikipag-usap kay Laima. Kapag namimiss ni Laima ang kanyang lola, sinasabi niyang, "Kailangan kong kumustahin si lola." At tumatawag kami. Sa panahong ito, isa pang kamangha-manghang pagkakataon ang dumating. Kinausap ako ng isang TV station sa Pilipinas at sinabing gusto nilang gawing dokumentaryo ang aming kwento. Sa simula, nag-alangan ako. Ngunit sinabi ni Jose na ang aming kwento ay maaaring magbigay ng pag-asa sa iba. Habang ginagawa ang dokumentaryo, nagkaroon ako ng pagkakataong balikan ang aming kwento. Talagang sunod-sunod na himala ang nangyari.
ang pagkikilala namin ni Jose, ang matagumpay na operasyon ni Laima, at ang pagkakaroon ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang pinakamahirap na bahagi ay noong itinatago ko pa ang aking sikreto. Sa panayam sa dokumentaryo, tapat kong sinabi, ngunit nang sabihin ko ang katotohanan, ang pagmamahal na ipinakita ni Jose ay talagang nakakaantig, sabi naman ni Jose sa kanyang panayam. Nagulat ako noong una, ngunit hindi nagbago ang pagmamahal ko kay Lieva at kay Laima. Sa halip, mas naramdaman ko ang responsibilidad. Pagsapit ng 2024, isa pang malaking pagbabago ang dumating sa aming pamilya. 8 taong gulang na si Laima at papasok na sa elementarya. Sa simula, nag-alala ako, ngunit napakahusay niyang naka-adjust. Sa araw ng kanyang unang araw sa eskwela, habang suot ang kanyang bagong uniforme at nakangiti. Labis akong naantig. Ilang taon lang ang nakalipas, hindi siya makatakbo ng maayos dahil sa sakit sa puso, ngunit ngayon ay pumapasok na siya sa paaralan tulad ng ibang mga bata. Ang kanyang guro ay naintindihan din ang kanyang sitwasyon at malaki ang naitulong. Si Laima po ay napakasayahin at aktibo. Mabilis siyang matuto ng Filipino at mabait sa mga kaklase, sabi ng guro. Ngunit sa panahong ito, isa pang espesyal na pangyayari ang naganap. Nabuntis ako. Magkakaroon ng kapatid si Laima. Nang marinig namin ang balita, tuwang-tuwa kami ni Jose. At si Laima, lalo pang natuwa. Mama, magiging ate na po ako. Aalagaan ko po ng mabuti ang kapatid ko. Napatawa kami ni Jose sa sinabi ni Laima. Ang mga magulang ni Jose ay labis ding natuwa. Magkakaroon na naman ng sanggol sa pamilya natin. Nariyan na si Laima. At ngayon may bago pang sanggol. Tunay na isang biyaya. Nang ibalita ko sa aking ina sa Latvia, ang reaksyon niya ay hindi malilimutan. Lieva, napakabuti niyan. Malusog na si Laima. At magkakaroon pa ng bagong sanggol. Binibiyayaan kayo ng Diyos. Sa panahong ito, isa pang kamangha-manghang pagkakataon ang dumating. Inimbitahan ako ng isang unibersidad sa Pilipinas na magbigay ng lecture tungkol sa pagkakaiba ng kultura ng Europa at Pilipinas at tungkol sa international marriage. Sa simula, wala akong kumpiyansa, ngunit pinalakas ni Jose ang aking loob. Lieva, ang iyong karanasan ay napakahalaga. Makakatulong ito sa maraming tao. Habang inihahanda ko ang lecture, naisaayos ko ang lahat ng aking naranasan sa Pilipinas. Ang pananabik noong una akong dumating, ang tuwa nang makilala si Jose, ang paghihirap noong itinatago ang sikreto, ang kaba sa operasyon ni Laima, at ang kaligayahan ngayon. Sa araw ng lecture, maraming estudyante ang nakinig ng mabuti sa aking kwento. Lalo na ang mga estudyanteng nangangarap ng international marriage, maraming tanong ang ibinato sa akin. Ano po ang pinakamahirap na bahagi? Paano niyo po nalagpasan ang cultural differences? Ano po ang pinaka-memorable sa paninirahan niyo sa Pilipinas? Habang sinasagot ang mga tanong na ito, naramdaman kong lumago ako bilang isang tao. Ngayon, kaya ko nang ibahagi ang aking karanasan sa iba. Noong tagsibol ng 2025, ang pinakamalaking biyaya ang dumating sa aming pamilya. Nagsilang ako ng isang malusog na anak na lalaki. Si Laima ngayon ay isang mapagmahal na ate. Ang pagtingin niya sa kanyang kapatid ay puno ng pagmamahal. Mama, ang cute po ng kapatid ko. Aalagaan ko po siya ng mabuti. Naantig kami ni Jose sa pag-aalaga ni Laima sa kanyang bagong silang na kapatid. Pinangalanan naming Mateo, ang aming anak, mula sa salitang regalo ng Diyos. Simbolo ng pag-asa at bagong simula na dinala niya sa aming pamilya. Muling dumalaw ang aking ina mula sa Latvia para makita ang kanyang bagong apo. Sa pagkakataong ito, 3 buwan siyang nanatili para tulungan ako sa pag-aalaga. Humanga rin siya sa postpartum care culture ng Pilipinas. Sa Latvia, hindi ganito kaalaga ang mga bagong panganak.
Talagang inaalagaan ng Pilipinas ang mga kababaihan. Muli, namangha ang aking ina sa maraming bagay sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, aktibo rin ako bilang isang miyembro ng Multicultural Policy Committee ng gobyerno. Base sa aking karanasan, tinutulungan ko ang mga dayuhang nais manirahan sa Pilipinas, lalo na sa pagkonekta sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong medikal. Kamakailan, natulungan ko ang isang pamilya mula sa Latvia. May sakit din sa puso ang kanilang anak. At base sa aming karanasan, natapos ng maayos ang operasyon. Nang makita ko ang kanilang pasasalamat, napakasaya kong maibahagi sa iba ang tulong na natanggap ko. Sila ay mga yon. Ang pangarap niya ay maging isang doktor. Gusto ko pong tulungan ang mga may sakit, tulad ng mga doktor na tumulong sa akin. Ang kanyang karanasan sa pagpapagamot sa Pilipinas ay nag-iwan ng malaking impluwensya sa kanya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.